kahit na may trabaho. Okay? So salamat na may puwang pa rin, may lugar pa rin ang Diyos sa inyo sa magitan ng inyong pakikinig. Well, sa kaalaman natin ngayon, hindi man daw makarating si Padre kasi may bisita siya ng mga pinsan galing sa Amerika. So, purihin natin ng Diyos po na akuin muna nyo ang maliit na pari. Pari-pari muna ako ngayon, ha? Okay ba? Wala lang Amen tayong blessing. Amen po, Brother Art. Okay. Pari-pari muna na hindi ako magbe-bless kasi hindi naman ako pari. Magbe-bless tayo bilang mga kasamahan po. Pwede yan. Okay po. So, okay, dandahanin natin to. Kasi, sino pang bumasa sa unang pagbasa? Nandyan pa ba siya? Si Sister. Apo. Sister Josephine. Sister Josephine, no? Kayo po? Opo. Ang ganda, no? So, ibig sabihin, lahat ng mga itatanong natin kay Sister Josephine. Wow. Tutulungan natin si Sister Josephine. Tutulungan natin. Okay? So, para magkaroon tayo ng idea, no? Bago tayo pupunta sa gospel kasi medyo masarap. Ibig sabihin, maayos na pag-usapan natin to muna ang unang pagbasa kasi palagi pong naayon. Iyan, bakit inilagay para sa atin ang liturhiya o mga pagbasang ito. Okay? So, titingnan natin sa unang tanong. Tulungan natin si Sister Josephine. Okay po. Ito yung unang tanong. Grabe kasi talaga, no? Grabe talaga. So, bigyan natin grabe, ha? Grabing kasama o masama ang balak ng isang pari. Isang pari pa, ha? Anong pangalan ng pari, Sister? Ayay. Jeroboam po. Jeroboam ba? Ayay. Amasiyas po. Amasiyas. Okay. So si Amasiyas yung na-assign doon sa templo ng Bethel na isang pari. Ang masama namang intensyon nito. So, nakita nyo? Narinig nyo? Masamang intensyon ba? Imagine, pinipigilan niya si propeta na magsalita. Propeta Amos, na magsalita. Kasi alam mo naman, si Jeroboam yung hari, ay may mga katiwalian, may mga panglupig o yung mga pangsamantala na ginawa sa mga pobre. At sa lahat ng mga nasalanta sa gira o sa mga nasakop niya sa gira, no? So, matindi ito. Mata sa mata, hinaharap ito ni Propeta Amos. At ito si Amasiyas na pari ay kasabwat doon sa hari na Jeroboam. Nakita ba ninyo, Sister Josephine? At sa lahat ng mga nakikinig? Itong pinag-usapan natin? Amen po. Amen. Talagang masama talaga, no? So, anong nangyari ngayon? Ay, binalikan sila sa bibig ni Propeta Amos. Ganito pala. Ito, thus says the Lord. Ito yung salita kasi na palaging dala ng mga propeta. Thus says the Lord. Ang Diyos ay nagsalita laban sa iyo. Ay, patay. Ano yung mga, bibilangin natin, yung mga laban, ibig sabihin, kasi ganito, minamasama mo ako, propeta ako ng Diyos, okay, ganito ang mangyari sa iyo. Ilang pangyayari na masama po sa buong pamilya ng pari na yun na si Amasiyas. Anong mangyari po? Unang mangyari na very bad para sa pamilya, ano yun? Sister, tulungan natin, Ano yung number 1? Mamamatay po ang mga... Yung pinakauna talaga, sister, yung binanggit, maging prostitute ang asawa niya. Kasi yung pari sa mga Hudyo ay may asawa po. Okay? So, grabe, no? Yun bang unang linya na binanggit diyan? Ay, grabe yun. Magiging masamang babae po. Prostitute po. Prostitute. Grabe yun. So, maging masamang babae. Grabing hatol yun. Hatol ba yun? Yung sumpa yun, grabe, no? Hatol o sumpa, ano pa yan. Basta galing sa bibig ni Propeta Amos na talagang sinabihan siya ng Diyos na gano'n. Wow, matindi to. So, maging masama ang kanyang asawa, maging babaeng masama sa publiko. Ibig sabihin, prostitute. Number 1. Number 2. Sige nga, ano number 2, sister? Nakalinya diyan? Masasawi sa larangan ng digmaan ang mga anak mo. Imagine lahat, daughters and sons, ay mamamatay sila sa digmaan. Tapos yung number 3,
Grabe oh. Paghati-hatian ng iba ang inyong mga lupain. At ikaw ay mamamatay sa isang bayang di kumikilala sa Panginoon. O ibig sabihin sa ibang bansa talaga sa lugar ng mga pagano ay talagang mamatay siya doon at wala na. Mawalan talaga siya, mawalan siya sa lahat. Mawalan siya ng asawa, mawalan siya ng mga anak, mawalan siya ng mga ari-arian at mamatay pa siya. Grabing hatol 'yon, grabing parusa, grabing ano 'yon? Sumpa sa bibig ni Propeta Amos at kinikilala ni Amos na siya ay nagsalita lamang sa salita ng Diyos. Klarado na ito mga kapatid? Na-establish ba natin? Klarado ito? Grabe. So, ito na. Pasok tayo mga kapatid. May panahon na kabanal-banalan na instrumento ng Diyos ang propeta. Mayroon ding panahon na banal naman siya. Pero pare kasi na nagtaguyod pa rin sa mga masama at kasabwat pa sa Jeroboam na hari. So, nagpa-religious ito, pare ito sa mga Hudyo, pero hindi naman tumugon ayon sa hustisya na gusto ng Panginoon o hindi napapaloob, hindi napapaayon ang buhay niya. Okay, kontrahan ito mga kapatid. Nakita natin. Okay. So ngayon, ito ay may mga parusa. Okay, mga mangyayari. Ito na ang tanong na naman. Kasi in-establish na natin. Kasi grabe talaga ang parusa, sumpa, kung ano man iyan, galing sa bibig ni Jeremiah at sinabi ng Diyos para sa kanya. Okay. At yun ang buong mangyari sa pamilya. So madaling sabi, grabe itong kasama. Mula sa intention, mula sa ginawa ni Amasiyas at nakipagsabwatan pa sa hari. Okay, masama talaga. At namamasama ito sa pandinig ni Propeta Amos at lalo na sa Diyos, no? Kasi si Propeta Amos ay tumatayo lamang tagapagsalita ng Diyos. Okay. Okay. So ito na ang tanong, unang tanong. Gusto ba talaga ng Diyos ang parusa sumpa o gusto ba nais ba ng Diyos na mapapunta ito sa mga masasamang mangyari sa isang pamilya o sa isang pamilya o kahit sa anong pamilya? Gusto ba ng Diyos? Masaya ba siya diyan? Okay, ito na ang tanong mga kapatid. Sinong gusto mag-participate? Hindi siya masaya. Okay. Okay, hindi masaya. Okay, yun, tama yun. So, ngayon, kasi hindi siya masaya, anong ginawa ng Diyos? Para maiwasan itong lahat ng mga kasalanan na ito, anong ginawa ng Diyos? Binibigyan na niya ng ano yung binibigay ng Diyos po? Binibigyan niya ng mga utos, mga kaparaanan na maiwasan ang mga sumpa, ang tawag doon, masamang mangyari sa inyong buong pamilya o sa iyo o sa akin, mga ganyan po. Para maiwasan yan, mayroon pong kaparaanan, may mga utos, may mga batas, may kaparaanan po para maiwasan. Ngayon, ulitin natin ang tanong. So justified ba? Okay, justified, hindi na masama. Makatarungan ba ang Diyos sa sinasabing sumpa na grabe namang sumpa, kasamaan na mangyari sa buong pamilya? Makatarungan ba ang Diyos? Justified ba? Amen po. Okay. Amen po. Bakit makatarungan po? Ulitin natin, bakit makatarungan? Siyempre po, siya po siyempre makatarungan po dahil wala po, ang gusto po ng Diyos, tayo lahat yung di magkasala dahil nga gusto niya tayo maligtas, di po ba? Okay. Kaya nasa Diyos talaga ang lahat ng kailangan natin. Okay, so yun ang tama, sister. Okay, tama yung sagot na yan kasi para tayo ay maligtas. Pero bago tayo maligtas, makatarungan bang Diyos? Bago tayo iligtas, sister. So, makatarungan bang Diyos? Anong sinabi natin? Anong base? Siyempre, parang magkatarungan po siya dahil wala po namang, ang Diyos po walang ginawagawang masama. Puro sa atin, ang kanyang kaya siya makatarungan. Di So, po yes, ba? Okay. Yes, Dito po. na lang tayo. Ulitin natin. Yes po, dahil tinitingnan po tayo ng ating Panginoon na pantay-pantay.
Okay. Okay lang yan, sister. Tama yung mga sagot niyo. Pero anong sinabi ko? Makatarungan. Ay, di ba, binaligtad ko ang tanong kanina. Masama ba? Sabi niyo hindi. Ngayon, isinestablish ko anong rason. Ngayon, sinabi ko, makatarungan mga Diyos. Sinabi ko na kanina. Anong base? Pag-uutos. Utos. Makatarungan siya sa kanyang mga iniuutos sa bawat isa sa atin. Yes po. Yun po ang rason. Kasi nandyan in-establish na Kung sinong susunod sa mga utos, ayun ang mga gantimpala. Ayun ang mga biyaya. Pag wala, ay opposite ang lahat. Ngayon, makatarungan ba ng Diyos? Yes. Masama ba ang Diyos? Hindi. Minamasama mo lang kasi hindi ka sumusunod sa utos. Eh di, kaninong kasalanan? Ito na. Kaninong kasalanan ito? Na minamasama talaga sa tingin ng Diyos, sa tingin ng kasalanan ito? Kasalanan natin po. Kaya tayo Di ba? Kasalanan ng demonyo. Okay po. Ayon sa pagbasa. Kaninong kasalanan ito? Ayon sa pagbasa. Kasi hindi makatarungan. Okay, sa isang tao lang po. Sa isang tao lang. So, personal niyang kasalanan, okay, sino na ang nasagupa? Sino nasakop sa kanyang kaparusahan? Yes, kasala. Sino nasakop po? Natatamaan? Doon? Sabi ko na dito, sino na matatamaan sa kanyang parusa lamang? Sa kanyang buong pamilya po. So okay na. So klarado na ito. Pinapaikot-ikot lang natin ha. Klarado na ito. At least in-establish lang natin po. Okay? So sa isang kasalanan na isang leader, sa isang pari, sa isang pinuno, sa kanya lang kasalanan. Pero lahat pong nasasakupan ay kamalasan. Klarado ba ito mga kapatid? Amen. Okay. So, grabe talaga, no? Ano yung sinasabi? From the first to up to how many generations ang galit ng Diyos. Sa halip naman, kung sinong susunod sa mga utos niya, from the first hanggang sa walang katapusang generasyon, ang kanyang mga biyaya. Okay? So, klarado ba ito mga kapatid? Klarado ang wings na ito, yung side by side. Kung mapasa Diyos ka, sundin mo na kasi yan ang mga biyaya. Pag ayaw mo, ito yung kahatungan mo. Klarado ba? Amen po. Amen Okay. po. Yun, okay. So, klarado na ito. So, talagang yun ang nangyari. Yun ang masamang nangyari. Kasi hindi pala kasalanan kung kanino man sa isang tao lamang, pero sakop na kasi niya ang lahat at kasalanan ng lahat hanggang ilang generasyon at mula sa kanilang pamilya. Okay po. So, ngayon, dito tayo sa Ebanghelyo. Ito na. Ganon kasama ang nangyari sa Old Testament at ganon kasama din ang parusa kabigat. At hindi ito ninanais ng Diyos na ganon, kundi nais pa rin ng taong sumunod sa kanyang kagustuhan, makasariling ninais na laban talaga sa propeta, laban talaga sa Diyos, laban talaga sa templo, kasi pagpalampastangan din yun kasi siya ay itinuring leader doon sa templo, ngunit hindi siya naaayon ang buhay niya sa templo. Yung kabanal-banalan ng Diyos na presensya. Okay po? So, yun, nakita natin ng first reading. Pupasok tayo ngayon sa gospel kasi gusto natin itong ipaparating, no, na may kaisahan ito. Okay. Pupunta tayo ngayon. Sabi nga sa sharing kanina, ayon sa gospel, nga si Jesus po, sa karamihan mo, na si Jesus ay napapatawad ng kasalanan pag mayroong humingi ng kapatawaran. Ganon ba talaga? Ito yung tanong, ha? Si Jesus ay nagpapatawad ng kasalanan kasi pag may humingi ng kapatawaran. Ganito ba talaga? Tama ba itong sinasabi ko? Amen. Hindi. Amen po. Amen. Ang king tanong. Si Jesus ha, ayon sa gospel o ayon sa mga narinig nyo sa gospel, nagpapatawad ba kasi may humingi ng kapatawaran sa kanya? Meron po. Amen po. Yung paralytic ko, pero hindi siya nagsasalita. So, ayon sa gospel po, wala. Sino humingi ng kapatawaran? Wala, no? Wala, sino? Wala po. Wala pala eh. So, matindi talaga. So,
maingat kayo mga kapatid. So ito ay literal lamang. Literal lang muna tayo. So kung anong binabasa na intindihan, ay hindi, wala talagang humingi ng kapatawaran. Ngunit, si Jesus po yung nagpapatawad. Amen? Amen. Amen po. Oh, klarado na. Klarado na. So kung anumang kasamaan na nangyari sa Old Testament, sa mga taong hindi humingi ng kapatawaran, kasi hindi naman talagang humingi ng kapatawaran at may parusa silang nangyari sa kanilang buhay, ihingi ang kapatawaran. Pag ang Diyos po ang magmamalasakit, kasi talagang wala naman magawa ang tao eh. Kung hindi talaga ang Diyos naman ang siyang magbigay ng pagpapalaga, siya na lang ang yuyuko. Ang Diyos po ang yumuko dito. Ang Diyos na po ang yumuko. Walang humingi ng kapatawaran, walang humingi ng pag-amin. Di ba po? So, hayaan na lang ba ng Diyos na makikita niya na hanggang sa kalahat-lahat, sa makadaming generasyon, may parusa, may sumpa ang pamilya na iyan? Hindi nakikita ng Diyos ito. Nakikita ng Diyos ito. Kaya nga sa pamagitan ni Kristo, kahit man lang na walang hingi ng kapatawaran, siya na mismo ang yumuko at amen po ba? Klarado ba ito? Amen po. Amen po. Amen po. Amen. Importante ito na mabasa natin literal, tapos later on, mag-uplift tayo, mag-level up tayo, na ganun pala, na ang karunungan ng Diyos, hindi lang maiwan sa literal, na mayroon talagang nakatago. Imagine, walang humingi ng kapatawaran, ngunit ipinapatawad, ipinaparating pa rin ang kapatawaran. So Diyos na po ang yumuko, Diyos na po ang nagpakumbaba, yuyuko na sa tao na hindi talaga aamin ng kanyang kasalanan. So grabe, no? So ganito tayo kamahal po. Okay, dito na lumabas, ganito tayo kamahal ng Diyos. Kasi hindi na hinayaan na maiwan ang Old Testament, pinaparating niya at pinarating niya si Jesus po, na Diyos ang siyang magpakita na yang yumuko at lumapit sa atin, kasi hindi tayo aamin o hindi tayo makakalapit sa Kanya. Klarado na ito mga kapatid. Amen po ba ito? Amen po. Amen po, Brother Ike. So salamat sa Diyos na nakaintindihan tayo dito. Kaya nga ganito ang kahalaga ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Lalo na ipinapakita sa Ebanghelyo, kasi wala namang humingi ng kapatawaran. Okay po? So, may patawad. Ngayon, mayroong kagalingan. Okay? Mayroon pang kagalingan. Kasi nga, sinabi nga, yung dinala nilang paralitiko, sinabi nga ni Sister Josephine o sino pag nagbahagi na nauna, na ang kalamitan sa nagkasakit ay pwedeng sa kasalanan niya, personal, kaya nga nangyari sa Amasiyas na yan, na kasalanan niya yun, personal, pero napaparating sa lahat ng mga masama sa buong pamilya niya. Okay, so, totoo yan. So pwede yung personal niya ay yung paralitiko ang naging paralitiko. Pwede din na mula sa kanilang parents, at pwede din kasi masama nga ng parents at anong tawag doon na ipinanganak siyang ganon. Okay po. Okay, pwede din sa kanyang kaparaanan kasi wala namang sinasabi na kailan siya naging paralitiko. Okay? So, okay. So, klarado na ito na na-establish natin na ang Diyos po ay nagpapatawad bago nagpapagaling, at kahit na walang humingi ng kapatawaran ay pinapatawad niya. Unang-una. Kasi concern ang Diyos po sa pagpapatawad kasi ay para ito sa sinasabing kagalingan ng Espiritu. So, mga pananaw, mga katotohanan ng buhay, mga kaluluwa, espiritu ang kailangan ng Diyos po na maialay balik sa Kanya. No? So, hindi lang ang katawan na paralyzed ka nga, pero okay lang iyan na paralyzed ka, pero na-realize mo naman na pinatawad ka ng Diyos. O, di ba? Maganda. Ano pa kaya na paralyzed ka at the same time pinapagaling ka sa iyong karamdaman na sa iyong katawan na pangailangan, di ba po? Dalawa na. So, yun po ang unang concern ng God, at yung pangalawa na lang yon yung para sa katawan. Ngunit, naintindihan naman sa Ebanghelyo na hindi nga sa Kanya ang paglapit. Sino yung nagpapalapit ng paralitiko? Tao. O yung mga kasamahan
nga, nga nag-akay sa kanya? At pinapatawad ba siya, pinapagaling ba dahil sa kanya, sa personal niya? Hindi po. Anong point? Dahil sa pananampalataya nila sa mga nag-akay. Sa mga nag-akay. Sa mga nag-akay. So ito naman ay mayroon pong intercession, intercessory power. So yung mga lahat ng mga nag-akay, they are instruments to be intercessors for Him. Di ba po? Natandaan ninyo na tayo po kung sana tayo may panampalataya, tayo'y napagaling, tayo'y napaayos sa ating bawat isang buhay, may sanctifying grace, ng umpisa, ng communion, maayos ang ating kalagayan sa kapwa, wala tayong sinasalanta, anong tawag doon? Kinakasama nating maayos. So, kung ganun tayo kalinis at ka-worthy in a sense na sa ating palagay, ang Diyos na nakakalam, pwede nating maging instrumento tayo sa ating kapwa po, maging intercessors, maging effective intercessors. Kaya nga sinabi ni Jesus, nakita niya ang pananampalataya ng mga taong ito na umaakay ng paralitiko. So, hindi sa kanya po, kundi sa mga taong umaakay, sa mga taong naging instrument, intercessors. Intercessors ang tawag dito. Okay? Sige po. Hindi na ako magpaliwanag pa. Sige, mag-follow up kayo. Sige, pwede na kayo magtatanong po. Amen po? Talaga, magbahagi kayo po. Sige. Para masaya. Mag-follow up tanong o magbahagi po. Sige po, mga kapatid. Mag-follow up po, magtanong po tayo. Ako po saglit, Sister Sonny. Amen po, Sister Pe. Sige po. Brother Ike, para po sa akin ito, no? Bukod sa sumasampat na nananampalataya yung mga nagdala sa kanya, biruin mo. Siyempre, udyok din yun ng pagmamahal doon sa paralitiko bilang kapwa. Bilang kapwa. At ito ay angkop na angkop din sa ating pong buhay komunidad na kagaya ko po, meron po akong pamilyang kadugo. Siyempre, nandito po kami, man po kung may problema ako sa sinasamahan ako ng aking mga pamangkin, basta akong nilulutuan dito, Pero yun po ang pamilyang kadugo. Yun po naman pamilyang kapatiran, dito yung kasama dahil talaga pong malaking bagay yung mga pagkakataong nabibigatan, ay meron tayong mga taong pinagkakatiwalaan na talagang hindi hahatulan, bagkus ay ipapanalangin, Brother Ike, talagang dito pasok na pasok, yung sinasabi na Matthew chapter 18 verse 19 and 20. Sapagkat kung dito sa lupa ay may dalawa na nagkakaisa sa paghingi, diring ganito ng amang nasa langit. Dahil udyok ng pag-iibigan. Salamat po, Brother Ike. Maraming pong salamat, Sister Sonny. Pagmamalasakitan, pinakamahalaga. Malasakitan. Nakaugnay sa pag-ibig ng Panginoon. Yes. Talagang klarado na yung kung saan ang 2-3 at more than 3 ito, kasi sa kanila marami itong nanampalataya para alang-alang lang sa pagmalasakit nila, sa pagmamahal nila sa kapwang paralitiko. So talagang ninais ng Diyos ito na maparating ang ebanghelyo na ito na kung sino man na mga kasamahan mo sa bahay, na sana sa lahat ng mga intensyon nilang pagtulong, sa lahat ng intensyon nilang pagtulong, pagmamalasakit, ay pagmamahal talaga at alang-alang sa kanilang panampalataya at pagdarasal. Pero, ito na mga pero mga kapatid, pag ito'y tinutulungan ka lang kasi pinsan kayo, kapatid kayo, pero hindi ito alang-alang sa ilang panalangin at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, medyo questionable tayo. Kaya nga, sana na nanaisin natin lagi po, kung ikay makatulong naman, magmalasakit sa iyong kapatid, kapwa ng ilangan, iparating mo na alang-alang ito sa Diyos at sa pagmamahal mo sa Diyos at sa kapwa. Kasi kasama na ito sa sinasabing, diringgin ka ng Diyos at sabihan, kasama ka dito sa aking kaharian. Kasi kung sabihin mo lang, ay kapatid kita, intindihin kita, pero walang dimension, yung linya para sa Diyos at sa kapwa, masasayang lamang iyon. Hindi yun mabibilang. So, tandaan natin mga kapatid, gusto nating mabibilang ang mga gantimpala po sa langit. Nakalista na ang ating mga pangalan. Tuduhin mo na. Ibigay mo na ito, gagampanin ko to hindi lang sa ngalan ng magkapatid tayo,
kundi sa pangalan ng pagdalanginan natin at pagmamahalan natin sa Diyos. Okay, masin sa Diyos po. Matindi ito. Para makarating sa na magkaroon tayong gantimpala at kilalanin talaga tayo ng Diyos habang nakalista ang ating pangalan sa langit. Amen po ba? So yun ang dimension na dapat nating isaalang-alang lagi po ha. Kung makatulong ka naman, kung kakaya mong makatulong, tandaan mo, tuduhin mo na, iparating mo na sa tainga ng Diyos. Sa mga langit po. Klaro ba? Okay? Amen po. Amen po. Sige po mga kapatid. Tanong po kayo kay Brother Ike o kung ano pong maisishare nyo sa ating mga pagbabasa. Amen po. Sino pang gusto magbahagi na may maliwanag din na pagpapaliwanag, liban sa ating pagpapaliwanag kasi Bisaya kasi. Bro. But, okay, sige, sister. Buongiorno. Buongiorno, sister. Sige po, Sister Ellen. Sandali lang. Bro, di ba mayroon tayong sinabi na pag hindi tanggapin, ay ipapagpag mo at umalis ka, di ba? So, paano kung ang taong yun ay hindi niya tanggap yung mga tulong o advice mo, ay di papagpagin at umalis at di ba mayroon yun, bro. Paki-explain ng maayos. Okay. Yun nabanggit din niya ni Father kasi yung si Father Bonnie nakapasok din noon na may mangyari talaga na pag sinabing kapayapaan ng Diyos ay para sa iyo tapos hindi tanggapin ay kusang magbabalik ito sa iyo. So ibig sabihin yung mga biyaya po na ibinibigay mo, ang gagandang loob mo ay binibigay mo, hindi tinatanggap, kusang babalik ito sa iyo. Kusa lang po. So pag kusa ito, expression lang yan, sister, non-applicable. Literal, non-applicable na po. So, expression, ulitin natin na, expression lang yan, non-applicable, kasi sa mga Hudyo lang yan, pero hindi natin magamit na ngayon sa atin. Kasi anong tawag? Mga Kristiyano na po tayo. So, mga Kristiyano po, hindi natin kailangan ipagpag. Usa na lang babalik ang biyaya ng Diyos sa iyo. Okay? Huwag mong ipagpag, huwag mong babawiin ha? Expression, no? Huwag mong babawiin, hayaan mo lang. Kasi kusa na lang ang Diyos ang magtingin sa iyo. Huwag mong babawiin, huwag mong, ang tawag doon, gamitan pa ng masamang salita, huwag. Kasi Kristiyano na po tayo. Ibig sabihin, hindi tayo mga Hudyo. Practice ng mga Hudyo lang yan. Huwag nating non-applicable na yung sa atin. Ngayon, kasi sabi nga kung sino ang hindi katanggap, hindi ka tinanggap, walang problema. Huwag lang problema. Silent ka na lang at mapasa Diyos ang lahat. At ang Diyos nang kukusa ang magbabalik sa iyo. Huwag mong gamitan ng negative expression po na babawiin mo, pagpagin mo, non-applicable na lang yan. Okay? Maraming salamat po. Amen po. Salamat. Salamat po, Sister Ellen. Sino pa po? Mitch. Ay, okay. Miss Bioli, kanina wala ka. Good afternoon. Saan ka galing? Therapy. Okay. Salamat at nakahabol ka. Sige po. Bro, yung unang sinabi ng Panginoon, bago niya pagalingin, pinatawad na yung mga kasalanan. Pinakikita dito na ang kalagayan ng ating kaluluwa at ugnayan sa Diyos ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang physical ng pangangailangan. Amen po. So, yun. Yung una kasi yung pinapalaga niya. Ito din yun po. Kahit na hindi nabigkas niya sa paghingi ng kapatawaran, nakita lubluban ng paralitiko na yan. So kaya nga, maari po nga ibig sabihin positibo yon na totoo kasi Diyos naman nagkalam. Baka nga kahit na hindi siya nagsalita, nakahingi ko ng kapatawaran po. Okay?
Kaya nga yun ang importante. Yung mas importante na unahin talaga ang Diyos. Yung pagbigay ng kapatawaran at later on, susunod na lang yung physical na anyo ng kagalingan. Kasi kagalingan din yun ang sinasabing kapatawaran ng Espiritu Kaluluwa. Amen po. Sino pa po? Sige po. Thank you, Sis Mitch. Sino pa po? Hello po mga kapatid. Brother Ike, wala pong nagsasalita. Baka gusto mo pandugtungan. Sa panahon na hindi ako magsalita, magdugtong, ako'y magtatanong. Handa Amen. ka. Okay. Sige, ako Brother Ike ulit. Sige. Pero babalik yung amo ko kasi babalik. So, Brother Ike, ibig sabihin ay sa pagnilay-nilay ko, hindi ibig sabihin na sundin natin, lalo na sa ngayong panahon, sundin natin, di ba? Minsan, nagsasabi tayo na kailangan araw-araw nandito tayo sa community or nagsisimba ka kung ang puso mo ay hindi naman. So, kasi kagaya sa ating, paano tayo maka-attend lagi, importante naman ang trabaho. So, hindi ibig sabihin na hindi ka naka-attend sa community o hindi ka naka-attend ng mas na importante yun. Alam mo, pero yung puso mo, nag-attend ka nga, ang puso mo ay hindi naman. So, ibig sabihin, hindi angkop yun. So, sa madaling salita, God knows our heart kung anong dapat natin gagawin, kung anong dapat, ang tama na makasunod sa Kanya. Kasi hindi lang sa panlabas, tayo ay nagpapakita na nagsiserve tayo nagpapakita na ginagawa natin, kung hindi naman sa loob natin ang tama at nakaangkop sa kung ano ang gusto ng ating Panginoon. So ngayon Brother Ike, sa timpong ito, nandun nga talaga yung sinasabi nating mga himala ba, hindi ibig sabihin yung mga hindi mo alam kung sino ang mga parabola. Sige, mga parabola. At tayo ang nakakaalam, lalo-lalo na sa atin ngayon na marami na tayong alam. So, sa madaling salita, Brother Ike, hindi as gaya ng sinabi mo na sa mga noon lang yun yung nangyayari na yun na hindi natin sundin, na salita lang yun, di ba? Sabi mo. So, nasa puso talaga ang pinaka-main kung ano ang kasi sobrang bro, ibig sabihin sobrang hindi natin maarok lahat, hindi natin masunod lahat. But kahit hindi natin masunod, kung alam natin ang saloobin natin at nasunod tayo sa kagustuhan ng Panginoon, ay ibig sabihin makamit natin yon, hindi lang sa panlabas. Di ba bro? Salamat bro. So yun, salamat na din ng pansin nyo na talagang Diyos lang po nakakaalam. So marami tayong mga movements na hindi din natin makikita na sa movements na yan. Gesture, psychology. Ibig sabihin, may behavior siyang ganun. Pero sabi nga ng mga psychology, you judge by your behavior. You are judged by your behavior. So kung ano mga gestures na galaw-galaw ng iyong mga ekspresyon na yan, pero hindi pa rin siya tuwid sa mga mata ng Diyos kasi yun lang makikita mo, yun lang mababasa mo kasi dahil sa behavior. Pero anong sa loobin niya? Anong kalooban niya? So, Diyos lang po nakakita dyan. So, grabe ito. So, hindi natin marok kasi Diyos lang nakakita. Ngunit, ito yung ngunit na pag magbabantay tayo, kasi nasa komunidad tayo, at marami pong mga mata nakatingin, or hindi, o bilang parent ka, may anak ka nakakita, na hindi din sila maging sanhi, no? Maging sanhi ng pagkakatala. Yun naman ang iningatan natin po. Okay? Para kung ano mang makita, marinig nila, ay hindi po tayo maging sanhi. Dahilan na magkakasala sila dahil sa atin. Okay po? So, salamat sa mga paliwanag. Salamat Sister Helen sa expression na hindi natin maarok ang kalooban ng tao kasi may limitation nga lalo nang may sakit. Di ba? Yung pag may sakit ka, may dala-dala ka kasing sakit, kaya nga nabitawan mong ekspresyon na yon. Pero hindi mo yung gusto. Dahil lang yung may sakit,
Kaya nga, hindi talaga. Hindi mo ma-judge ang tao talaga by its own cover. Galing sa psikolohiya nga pagtingin ha. Ibig sabihin, magkakasala din ang mga psychologists. Kasi hindi nga alam eh. Kasi kung may daladala yun sa kalooban niya, tapos na-express at nagawa lang niya yun, kaya nga hindi ko alam. Kaya kahit na gaano kagaling ng psychologist na yan, kaya nga sinabi ni Pare Boni, mas maganda yung psychologist na pare kasi spiritualidad kasing pinapairal. Hindi yung psychologist lamang, hindi yung panglabas lamang dahil sa psychologist, kundi yung spiritualidad talaga. Amen po ba? Maraming salamat, Sister Helen. Salamat, bro. Sige po, meron pa po. Brother Ike, may tanong ka kanina, hindi mo na ituloy. Kung gusto pang may magbahagi dyan, kasi para hindi ko kayo matanong. Ganun lang yan eh. Ay. Ako po, Brother Ike, share ko Yes. lang po. Okay. Meron po kayong sinabi kanina, ang sakit, ang pagkakaroon ng sakit, di ba sabi ni Jesus kanina doon sa gospel, pinatawad ka sa iyong mga kasalanan, di po ba? At sinabi po nyo na pwedeng ang pagkakasakit ay pagkakamali, pagkakasala mong nagawa, kasalanan ng tao kung bakit may sakit. Amen po. Ngayon ko po na habang nag-aano po kayo, na pagnilay ko po, nag-sink in po sa isip ko na kaya siguro ganito ako ngayon na may diabetes dahil kasalanan ko, dahil kulang sa kaalaman. Brother Ike, eldest po ako sa amin, bata po ako, 20 years old po ako nung maluwas ng Manila. 3 years po akong nag-apartment. Siyempre, single nung time na yon. After duty ko po, ang lagi kong gustong-gusto dahil sa pagod, bibili po ako ng 5 pandasal, 1 Rino, at saka, yung 500 na Coke, yung pong alanganin siya, between siya wala na po kasi ngayong nung Coke na ganun size yung between sa pinakamalaki at saka dun sa small, meron pong ganun 500 ang tawag dati. Gabi-gabi po, after kong duty, 10 o'clock, yun po ang mimeriendahin ko bago ako matulog. Or the following day, 1 pint na ice cream. Palitan po yun gabi-gabi, mainit. Gabi-gabi po yun ang kinakain ko. Glory to God. Hindi ko po alam na may lahi pala kami ng diabetic. Ang parents ko, ang mother ko, halos lahat silang magkakapatid, including my mom, yun po ang kinamatay. Hindi ako aware. Kulang ako sa kaalaman. Lumaki kami na ang nanay at tatay ko. Salamat sa Diyos, hindi sila nagkakasakit. Kung meron lalagnatin o ano man, alaw naman po nyo ang buhay sa probinsya nung araw. Pag masama ang pakiramdam, ano ba tawag doon? Iinom ng Cortal. Pag matanda, inom ng Cortal, inom ng kape. Ang kape, yung bigas na, ginigisa, ay sinasangag. Yung po ang inumin, pag bata po ang may sakit, bibigyan ng Cortal, Sky Plates, at saka Royal. Glory to God, nakakaraos po sa ganon. Gumagaling, walang medication, walang doktor. So, nang ako'y maluwas ng Manila, hindi po ako aware sa ganong pangyayari. Glory to God sa aming magkakapatid. Una po ako na-confine, nag-collapse ako. Unang-una, ang findings, 300 ang sugar ko. So, nagkaganon po ako, kasalanan ko, kulang ako sa kaalaman, hindi ko alam na bawal pala yung ganon. Kung siguro nung by that time, nagsosolo ako sa apartment, siguro kung kumain ako ng right food, right merienda bago matulog, hindi ako nagsasuffer ng ganito ngayon. Pero glory to God. Amen po, dahil sa faith kay Lord, alam kong pinatawad na niya ako at
may sugar man po akong sa katawan, pakiramdam ko po healthy naman. Healthy ako, hindi ako pababayaan ng Lord. So, ang kulang po sa kaalaman, nagiging pagkakamali para magkaroon ng karamdaman. Tama po yung sinabi nyo, pagkakasala, kasalanan ko, kaya po ako nagsasuffer ng ganito. Yun lamang po, end of sharing po. Kayo naman po mga kapatid, para hindi po tayo matanong si Brother Ike. Okay, so bago kayo magtanong or magbahagi, maganda yun no, na diinan nating pansin dito. So nagbabahagian tayo at ma-conclude natin na may sa ating ebanghelyo at sa mga sa Biblia po at sa ayon ng Diyos po, ayon ng karanasan na mayroon tayong kasalanan na mula sa atin kasi hindi pagkakaalam ng wasto. Okay. Mayroon tayong kasalanan din na hindi lang sa atin, mula sa ating parents. Yun ang sinasabi sa gospel, no? Na buong pamilya. Kasalanan niya, pero buong pamilya po. Okay? Mayroon din kasalanan, na hindi sa iyo, hindi sa pamilya mo, pero sa mga henerasyon na po. So, kasi nandiyan din yan sa Biblia. So, ibig sabihin, yun na nga mayroon tayong previous na healing the family tree, di ba po? Naalala niya yon. So, yun ang mga importansya sa ating mga gawain. Bakit mayroon tayong mga ganitong mga gawain? Healing the family tree. Kasi hindi mo kasalanan, hindi na sa iyong pamilya, ay mula pala sa mga kaninunuhan mo. So, hindi na yun hereditary. Baka. So, yun po. So, maraming mga ganyan. So, ngayon nga natuto na tayo sa mga distinction, pagkakaiba nito, ay marami tayong pag-iingatan. Hindi lang aking kasalanan, hindi lang kasalanan ng aking parents, hindi lang kasalanan sa ating pamilya o sa komunidad, ay talagang mayroon din tayong ma-recall kung ano bang kasalanan ng aking mga kaninunuhan. Okay po? Tapos, pupunta tayo sa sinabing pagpapagaling. Ang pagpapagaling ay mula inuuna, mas importante sa lahat, yung pagpapagaling sa kapatawaran ng kaluluwa espiritu. At yung pangalawa, yung pagpapagaling sa katawan. Kaya nga nandyan sa Ebanghelyo. Yan, importante yon, yung arrangement na yan. So, mga pag-iingat lang ito na mayroon tayong natutunan na ganito po. Ganito na kalawak, kadipin ang ating mga natutunan. At ito pa ang mas higit pa. Hindi sa iyo kasalanan, hindi sa iyong parents, hindi sa iyong henerasyon. Kagustuhan ng Diyos iyan. Ang pagkakasakit mo. Mayroon bang ganon? Yes po. Ano sinabi sa Ebanghelyo? Mayroon din ganon sinabi sa Ebanghelyo. Hindi ito sa kanya, hindi sa kanyang parents. Ano sinabi ni Jesus? Para lang na mangingibabaw ang kapangyarihan ni Jesus. O di ba dumating si Jesus, nagpagaling. At mayroong nagtanong, sa kanya ba ito? O sa kanyang parents ba ito? Sabi ni Jesus, hindi po. Kagustuhan ng Diyos yan para mangingibabaw ang kapangyarihan ni Jesus. O matindi. Okay, matindi ito mga kapatid. Ingatan natin ito. Mayroong kasakitan na hindi mo kagagawan. Kasi nag-ingat ka nga eh. Hindi kagawa na yung parents o kanino kasi pure. Palagay natin pure no, sa ating palagay. Okay po, ang inyong mga lahi. Okay po. Kagustuhan ng Diyos na magkasakit kang ganon. Tapos aangal ka. Hindi mo rin alam yung dimension na yan. May kagustuhan pala ang Diyos para sa akin at ako'y makakasakit. Hindi mo alam na kagustuhan ng Diyos yan para lang mangingibabaw ang kanyang kapangyarihan. Titingnan natin uli. Marami mga santo nga nagkasakit. Ang tawag nila dito ay victimhood. Ang tawag nila dito ay spiritual victimhood. Naging biktima sila sa kasakitan na yan, hindi sa kanilang kagagawan, hindi sa kanilang parents, hindi sa kanilang mga kaninuhan, kundi spiritual victimhood. Minsan, inaako nila, Lord, bigyan mo nga ako ng kukunti o katiting lamang ng kasakitan ng iyong cross. Ano nangyari? Sino ang may spiritual victimhood? Yung mga nagkaroon ng stigmata. Ay, talagang pinaparating ang kasakitan sa kanilang noo at naging stigmata sila. Sino ang mga santo na may stigmata? Si Padre Pio. Ang dami nito. At hindi yun basta-basta magkaroon ka lang ng stigmata kasi hiningi yun yung kunti o katiting suffering. Ay, talagang kasakitan talaga. Dumudugo ito sa kanyang balat, katawan. At masakit ito. Kaya nga hindi na makapagmisa ng maayos si Padre Pio pag damating yung stigmata na yun. At hindi lang si Padre Pio, si St. Francis of Assisi at marami pang mga santo-santa.
sa stigmata ito mga kapatid ha. Ano pa kaya na mayroon kang lubhang kasalakitan ngayon at makapagsabi ka, hindi naman ito sa akin, hindi naman ito sa aking parents, wala naman akong herdita. Bakit kaya Lord nangyari ito? Tanggapin mo mga kapatid, may himala o kung hindi man himala na magaling ka, consider it redemptive, yung spiritual suffering, yung spiritual victimhood na maging biktima ka sa kasalanan na hindi mo ginawa, kasi alang-alang pa rin iyan sa iyong kapwa o sa iyong pamilya na maligtas din sila. Amen po ba? Spiritual victimhood Amen po. Amen po. or redemptive suffering. No? Natandaan na natin, may makakaligtas na mga suffering po, mga kasakitan na hindi kagagawan mo, hindi kagagawan ng iyong parents, hindi kagagawan sa inyong mga ninuno. Kasi palagay natin na pure naman, ang ganda naman, mga banal at santo naman ang inyong mga generasyon. Okay po. Pero ninais ng Diyos, mag-suffer ka para sa iyo at sa lahat ng inyong pamilya. Maligtas din sila. Brother Ike, Sige po. pasensya. Agree ako doon sa sinabi ni Sister Sonny. Tama nga naman dahil ako nung bata pa, Coca-Cola talaga hindi ako makakakain. Coca-Cola at saka yung barbecue. So kaya matindi yung ulcer ko. Salamat sa Diyos, medyo okay na ngayon. Pero kailangan iingatan ko. But napapansin ko, nandun na nga ang kasalanan natin. But in general, sa akin, in my realization, no, wala namang namamatay na walang sakit, no? Kahit si Pope, so ibig mong sabihin, si Pope, ang Pope natin, may kasalanan kasi nagkasakit siya bago mamatay. So, nasa atin kung paano natin tatanggapin kasi yun nga, lahat ay mayroong sacrifice na kasama, hindi lang ang life natin dito ay puro na lang kasiyahan dahil alam natin ang Diyos nga na walang kasalanan, nagpasan siya ng cross niya. So, ibig sabihin, nakakonect tayo doon sa kung anong pinanggalingan ng ating Panginoon. So, lahat tayo mamamatay. Dati, ang sabi ko nga, gusto ko pag ako namatay, yung, alam mo ba, yung matutulog ka lang at kinaumagahan patay ka na. So, nag-change ang pananaw ko nung na-realize ko na mas maganda yung dahan-dahan, masakit man, pero you know na mamamatay ka na. At least, makahanda ka kahit papano sa sarili mo kung ano man ang nagawa mong kasalanan, makapaghingi ka ng tawad, no? So, parang sa akin ay lahat na nandun. Kailangan natin mag-ingat. Hindi ibig sabihin ngayon, sa nakikita ko, maraming cancer, stage 4, na nakakasurvive. So, hindi natin alam na may mga himala ang Panginoon na pinapakita na sa ngayon. Mayroong mga cancer o brain na nawawala ang cancer. So, paano natin maisip yun na bakit sila ay nakakasurvive sa stage 4? Mayroong mga stage 1 lang, hindi nakakasurvive. So, mahirap isipin, no, na sasabihin natin, i-blame natin dahil kasalanan ko. Yes, meron tayong mga kasalanan na dapat gagawin. Pero kahit man anong gawin natin, kung Diyos na ang magsabi na sige hanggang doon ka lang. So, kailangan natin magtiwala. Ako, yun na lang ang sinasabi ko na kailangan gawin at sundin kung ano man ang natutunan ko dito. At isa pa pala mga kapatid, paano, Brother Ike, in case na magkasala ang isang tao sa iyo, or ibig sabihin, o hindi pala magkasala, nagkaroon na alam mo na kasalanan. So, kung hindi siya maniniwala sa iyo, di ba tayo as nandito na sige, maawa ka na, okay lang yun, ay kailangan ba nating itolerate ang kasalanan ng taong yun dahil alam mo na kasalanan? Kasi mga kapatid, okay, sagutin ni Brother Ike mamaya. Nandun ang amo ko, sandali. Ganitong nangyari, sa how many years na ako dito sa Roma, salamat Sister Josie sa binigay mong lawyer sa akin, no? 2 lawyer ang ikinaso ko.
At meron pala tayong mga karapatan, mga kapatid, kahit 3 linggo lang na hindi ka regular, pwede mo pala i-case ang amo mo pag hindi siya nagbigay ng sahod. Kasi may isa akong trabaho na 3 weeks lang, hindi pa ako regular, pero hindi ko tinuloy kasi hindi niya binigay ang sahod ko after na sabi niya babalik ako pero hindi niya ako pinabalik dahil sabi niya 1 month o 3 weeks pa yata ako babalik. Sabi ko sige ibigay mo yung sahod ko dahil wala akong pera. Alam mo hindi niya binigay hanggang 1 buwan na patience ko, hiningaan niya ako ng IBAN. So, automatic, binigay ko ang IBAN. Akala niya siguro wala. As napansin ko, on the time na nagtatrabaho ako, ang sabi ng tao doon na nagtatrabaho, ika-20 na ako na nagtatrabaho doon, papalit-palit. Dahil hindi kaya ng nanay niya. Pero ang yaman dahil puro abogado, may sarili siyang opisina na puro abogado. So, that means may pera. So, sa madaling salita, mga kapatid, halos 2 buwan ang intay ko, talagang wala at yun nga, sinungaling ano. At naalala ko, one time na nag-aabang ako sa baba, may isang babae din na nag-aantay sa kanya at sigurado hindi niya pala sinasahuran. So, for example, magtatrabaho ng 1 linggo, 2 linggo, pag umalis ka dahil hindi mo kaya ang nanay niya, wala kang sahod. So, napaisip ako, biroon yung mga kapatid, 3 weeks, 1,000 ang sahod ko. Talagang, Sister Josie, salamat sa abogado mo, talagang grabe. 5 years, although na 5 years, ang witness ko na isa si Brother John, yun ang pinakahuli na in-interview. Mga kapatid, akala ko nga, dahil sabi ko sa lawyer ko, bahala ka na kasi may trabaho ako. Kasi ang iniisip ko doon, if hayaan ko ito, iko-continue yan ganito. So, kung muna tayo domestic, hindi natin kaya ipaglaban, abogado sila, may pera sila, kayang-kaya, di ba? So, yun ang paninindigan ko, Brother Ike, na ipaglaban para matuto, hindi na sa pera. Ang 1,000, magkano lang yun, makahanap ka ng trabaho. Ano? Alam niyo na surprise ako dahil ang last namin na nagharap-harapan, may abogado siya, may abogado ka. At ang abogado niya, nakikita ko doon sa opisina nila. Naawa ako, alam mo yung mga kapatid, kasi ako maawaan din, no? So, naisip ko lang, kailangan disiplinahin niya ang sarili niya na tayong mga domestic, hindi ko muna domestic lang tayo, ay mapira sila, di ba? So, ang nangyari, after a month na nagkita-kita kami doon, ay tumawag yung lawyer ko, tanda mo, yung ganito-ganito. Alam mo, nagbayad siya, ha? Nagbayad siya? Eh, ganun, sabi niya, oo, kasi sinabi ko pa sa lawyer, sabi ko, talo na tayo dahil pinikpik ng judge yung balikat ng amo ko. So sabi ko, naku, talo na tayo nito. Hindi pala. So sabi ng abogado ko, by force magbibigay siya dahil nagkamand na ang judge sa bangko na magbabayad siya. Kung hindi, i-close ang kanyang account. Imagine mga kapatid, hindi tira ang habol ko doon, kundi pagdidisiplina sa mga taong sinasamantala yung kabutihan natin. So mga kapatid, yun na ang tanong ko kay Brother Ike, kung dapat ba natin dahil maawain tayo, alam natin na may magagawa tayo, hindi natin gagawin yung nararapat. Maraming salamat mga kapatid. Lumayas kasi na naman ang amo ko, kaya nakapag-share ako. Salamat sa sharing and God bless us all. Salamat, Sister Ellen. Sino pa po? Sige po, Brother Ike. Wala namang tanong doon, di ba po? Okay lang yan. Ang tanong ko, Brother Ike, sabi ko, kung alam natin na mali ang ginagawa ng mga kapwa natin dahil tayo ay maaawain, pwede bang sabihin na lang natin na okay lang yun? Kasi pag hinayaan natin na lagi natin na may magagawa naman pala tayo para hindi na niya uulitin. Kagaya dito sa sinasabi kong abogado na ika-20 na ako nakatulong na hindi niya pala sinasahuran. So as may nagawa ako, although nag-antay nga ako, so patience ang nandoon. 5 years bago nag-release ang ganon. First, tawag sa kanya ng judge, hindi siya sumipot. Siyempre, lawyer, alam niya. Second, hindi siya nagpakita. Pagka-third, talagang nagpakita siya kasi alam niya na. So, ang tanong ko sa iyo, kailangan ba natin tolerate yung mga bagay na to dahil tayo ay maaawain na may magagawa naman pala tayo? So yan. Ang pinakabasehan natin diyan, yung
sinasabi na sa kalitliitan ng mga bagay na mapagkatiwalaan ng tao, ay siya ring madadala at magtumpi-tumpi, magpatong-patong yan at mapagkatiwalaan sa mga malaki. So ganun din ang pag-iingat natin sa mga katiting ng mga bagay na makita natin sa ating kapwa na ating matulungan at ating mapagsabihan, maari din iyon. Kasi kung hindi, ay talagang lalago din yan, lalago. Kung anumang mga katiwalaan nga maliit at hayaan na lang natin. Kung mayroon ka at pwede mong ma-approach, approach mo ng maayos with respect, approach mo maayos. Kausapin mo. Pag hindi, sige, isampang mo, walang problema doon. Kasi ang katarungan lang po, yung justice lang po. Tapos later on, magsabi siya na wala akong pera o ikabayad, ay di mayroon pang kaparaanan din. Di ba? So, ibig sabihin, sa kasunduan later on. Pero ganun po, ingatan natin ang mula sa kalitlitang bagay kasi sabi nga ni Jesus na wala pong masasayang. Kung ano man, walang salita na masasayang mula sa kalitlitan hanggang sa kalawakan ng salita ng Diyos. So, grabe talaga yung sinasabing magdusa tayo sa mga maliit na bagay natin kasi sinabi din ni Jesus na hindi mapatawad ang kasalanan sa itong buhay na ito at sa kabilang buhay. Ibig sabihin, kahit naman na maiwan na katitig na kasalanan, ay talang pagdusahan pa rin iyan sa kabilang buhay. So hindi naman yung kasi maliit na iyon ay sa impyerno na iyon. Hindi po. Yun sinasabi natin, mayroong kaparanan yung purgatorio na hindi talaga makapasok sa langit kahit nakatiting lamang. So mula sa kalitlitan mga bagay, kung kaya mo na hindi mo pwedeng ipulis-pulisan, kaya mo? Yes po. Kung kailangan ng pulis, yes po. So kasi para lang matunto na maging tuwid ang daan ng isang brother. Pero with respect, approach ng maayos para hindi din siya maanuhan sa kanyang ego. Yung ego kasi pag maatas ng ego, later on, mas lalo pang lalayo at magkagulo-gulo na ang inyong pagsamahan o pagkakilala at gugulo pa ang iba pang mga tao at mundo. Kaya nga yun ang gulo ng mundo eh. Kasi hindi na-touch kasing ego ang emosyon sa bawat isa. So, ingat lang mga kapatid. Salamat, Sister Helen, nga emphasize natin po ang justisya. Tapos later on, kung mayroong mercy, ang mercy kasi, pag magsabi na nga, patawarin mo ko, awaan mo ko, hindi ko na talaga kaya yan, ang pagbayad na yan, walang problema. There's another way of giving charity. Kaya nga, yun ang mercy. So, justisya man, yes po, makatarungan. Pero kung kailan ang mercy, doon din tayo. Kasi mercy, ibig sabihin na hindi na kaya o hindi na pwedeng maibalik ang pera o gano'n. Pero humingi na ng kapatawaran lahat at mercy po, mercy. Ibig sabihin, hindi lang hustisya. Mangingibabaw pa rin ang mercy of God. Ibig sabihin, magkaroon tayo doon. So maraming salamat mga kapatid. Talaga, no? Ang learning natin ang marami. Brother Ike, ako uling saglit. Brother Ike. Brother Ike. Akala ng marami. Sister Sige po, Sister Pel. Natutulog lang. Tungkol din sa, dati noon, sharing ang aking bro, hindi tanong ha. Dati noon, Defensive. dahil ako nga agad may asthma. Kapag Dati nung pag nakakarinig ako ng talk na ang karamdaman ay bunga ng kasalan, parang ako'y nakuha na nagkukontradict, sabi ko ganito. Bakit kada kami pagkalalakas ng katawan, walang ginawa kundi mangurwisyo ng kapwa? Parang ginajustify ko pa yung sarili ko. Pero sa pagdaan ng mga araw, dahil ako nga po ay 34 taon na akong mayroong spray sa asthma, tapos 16 na ako may maintenance sa hypertension. Pero ganito na yung aking punto de vista, Brother Ike. Mas madali ang tanggapin pagka ganito yung disposition. Hindi naman ito lagi yung hinihingi ko, sinasabi ko sa inyo, ibang hinihingi ko lagi sa Lord. Tanggap na. Ang magpasalamat ako dahil gumagana yung maintenance. Nakakapag-work pa rin ako ng ayos, masaya. At ito, ang pinakamatindi ko kung paano ko ito tinitingnan. Hiram ang buhay. So, dahil nga po may mga ganito ako, di pinaghahandaan ko sa grasya ng Diyos, kung bigla akong mautas. O diga, nauutas nga yung walang mga sakit, diga bro. So yun, doon ko siya tiningnan na gano'n. At pagka halimbawa, tiningnan ko din ito na birang, halimbawa, pamalo sa aking pagsuway. Kaya sa akin, hindi na mahalaga kung ito'y bunga ng kasalanan ng aking pamilya, bunga ng aking pagsuway, God permitted, dahil may plano siya.
Okay lang kung saan naman galing ito, bro. Basta ang mahalaga, ito ay tinitingnan ko bilang pamamaraan ng Panginoon. Ako'y kanyang paluin pag ako'y nagpipiliyo upang ibalik uli sa kanyang presensya at nagpapasalamat at nagana ang aking maintenance. Nakakatungon ako kung ano pinagagawa sa akin ng Panginoon. At kung may pagkakataong pinanghihinaan ng loob, ay binabalik din ng Panginoon ng grasya. Ayan, Brother Ike, salamat. Walang libre sa karamdaman, mabubuti man o hindi mabuti. Walang libre sa karamdaman, bro. Darating pag darating. Salamat. Sister Fel, salamat. Alam nyo, ako kasi nung unang-una, 3 beses ako na-operahan sa cyst breast. Tapos, kwento ko na yata ito. Tapos, ang pinakahuli, suspicious. At ang sabi nila, pag naligo ka, ialsa mo yung kamay mo dahil nga, para malaman mo. Alam niyo mga kapatid, 8 sa kabila, 9 sa kabila. Sabi ng doktor ko, after ng suspicious na yun na operation, tanggalin lahat para hindi na ako mag-worry. So every time maligo ako, tinatry ko, Diyos ko, grabe, lalo akong kinakabahan. Tapos sabi ko sa sarili ko, hay, babe, lalo kang mamamatay dito sa nervyos. Hayaan mo na nga, God knows. Alam niyo, hindi ko na kinakapa kasi kahit yung inoperahan, mayroon kasing nodule na malaki siya. So, lalo kang nag-worry na, lumaki na naman. So, salamat sa Diyos ay mammogram na lang yung every 2 years na ginagawa ko. So, that is a grace, a mercy na binigay sa akin ni Lord na kailangan magtiwala ako sa Kanya. Okay, doktor nandyan, but imagine kung nagsunod ako sa sinabi ng doktor ko na tanggalin para wala na akong ipag-alala. Sabi ko, sagot ko nga sa kanya, Dok, pag tinanggal mo ito, ang 2 kong breast, hindi nga dyan pupunta, pero kung talagang mayroon siyang darating talaga iyon, pupunta naman yun sa ibang part ng body mo na malambot, di ba? So, yun ang pinapasalamatan ko sa lahat. So, continuous, doctor, para aware tayo, pero sa akin, okay, hindi mawala sa atin ang kaba. Lahat tayo kinakabahan on that time. But ngayon, marami na tayong alam sa Panginoon. So, siguro mag-worry konti, but we trust God. Amen. Maganda yan. Maraming applicable sa iyong buhay, kay Sister Fel, at marami ding nakikinig sa atin at maging applicable din sa kanila ito. At marami ding hindi. So, didiscoverin na lang natin mga kapatid kasi nakakaayos. Ang gusto ng Diyos ay may kaparaanan para sa individual natin. So, ang sa lahat ng nakikinig sa mga pagbabahagi na mayroon kayo at ma-applicable sa akin, okay lang iyon. So, with doctor or without doctor, trust in God more. Wow. Sige, salamat po. Maraming salamat. Amen po. Amen po, Brother Ike. Salamat po. Mga kapatid, okay na po ba tayo? Maliwanag naman po ang paliwanag sa atin ni Brother Ike. Meron pa po bang gustong magtanong, magpasalamat, or ano man po? Habang andyan po si Brother Ike. Okay po. Magpasalamat na po tayo kay Brother Ike. Brother Ike, maraming salamat po. Thank you po, Brother Salamat Ike. din sa aking patutunahan. Okay. Thank you Purihin po. po rin din po. Salamat. Okay. Magdasal tayo para sa isa't isa. Okay, tuloy lang po sa ating pagdadasal. Maraming salamat po.